At ayan mga ka-crypto, pinag-uusapan po sa buong crypto community ang pinakabagong milestone na naabot po ng XRP Ledger. Ayon po sa mga inilabas na datos mula po sa XRPL Rich List na ibinahagi po dito ng kilalang crypto analyst na si John Squire, ang network ay opisyal nang lumampas sa mahigit 8 milyong funded accounts o 8 million funded accounts. Ang eksaktong bilang ay nasa humigit kumulang 8,040,000 na mga accounts na malinaw na sumasalamin sa patuloy at matatag na paglago ng adoption sa buong mundo. Ang ganitong uri ng pagpapalawak ay nagpapatunay lamang na mas maraming individual ang pumapasok at lumalahok sa ecosystem. Sa aking opinyon, ang pagkakaroon po ng ganitong karaming funded accounts ay isang malaking patunay na ang infrastructure ay patuloy na umaakit ng mga bagong kalahok. Ang development na ito ay hindi lamang basta numero, kundi sumasalamin sa mas malawak na interes ng publiko sa mga decentralized technology ngayong taong 2026. Ngayon, ano nga ba ang mga kinakailangang token para sa bawat tier ng Rich List? At ayan, ibinahagi po ni Square dito ang isang updated Rich List table na naglalarawan kung nasaan ang posisyon ng mga holder batay sa dami ng kanilang holdings na token. Upang makapasok po ang isang wallet sa top 10% ng lahat ng XRP accounts, kinakailangan nito ng hindi po bababa sa 2,151 na XRP. Ayan. At ito po ay sumasaklaw sa kabuuang 804,215 na mga accounts. Ayan, dito po yan. Samantala, ang pag-abot po sa top 5% ay nangangailangan naman ng 7,503 na XRP na kumakatawan naman sa 402,108 na mga accounts. Kung mas tataas pa tayo, ang pagpasok po sa top 1% ay kumukonsumo ng 44,896 XRP sa mahigit 80,422 na mga accounts. Habang ang pag-abot po sa eksklusibong top 0.1% ay nangangailangan po ito ng 275,420 XRP na holdings lamang ng 8,037 na mga accounts. Sa pinakadurog na bahagi ng tuktok, ang top 0.01% ay nagmamay-ari ng hindi po bababa sa 3,836,116 XRP, kung saan tanging 804 na accounts lamang ang nakakaabot sa nasabing antas na ito. Sa aking opinyon, ang paghahating ito ay nagpapakita ng iba't ibang antas ng partisipasyon sa market. Ang kaalamang ito ay nagbibigay daan sa mga investors upang mas maunawaan ang distribution ng supply sa pagitan ng mga retail holder at ng mga mas malalaking wallet sa loob ng parehong network. At ngayon ay paano naman po nag-react ang XRP community sa bagong ranking o ang updated Rich List na ito? Ang nasabing impormasyon ay agad na umani po ng sari-saring reaksyon mula sa mga community member sa iba't ibang antas. Ang isang commentator ay nagpahayag po ng kanyang kumpiyansa hinggil sa kanyang position sa loob ng top 5%, habang ang iba naman ay nagbahagi rin ng kanilang kinalalagyan sa top 2% at saka top 0.1%. Mayroon ding isang nagbahagi na may hawak siyang humigit kumulang 2,200 XRP na naglalagay sa kanya ng komportable sa loob ng top 10%.
Gayunpaman, naghain po si Doug Kass ng isang napakahalagang punto ukol sa kabuuang bilang na 8 milyon o 8 milyon. Ipinunto po niya na maraming individual ang nagmamay-ari ng sabay-sabay na maramihang mga wallet na nagpapahiwatig na ang totoong bilang ng mga natatanging tao o unique holders ay maaring mas mababa kaysa sa nakatalang bilang ng mga accounts. Para po sa aking opinyon, ang obserbasyong ito ay makatotohanan at dapat po nating isaalang-alang. Ang pagkakaroon ng maraming wallet ng isang tao ay isang karaniwang gawain sa industriya ng crypto para sa layunin po ng security. Kaya naman ang pagtingin po sa mga active users ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri sa likod ng mga simpleng statistics. Ngayon ay ano ba ang ipinapahiwatig ng pagbaba ng threshold sa mga tiers? Kung ikukumpara po natin ang kasalukuyang datos sa mga nakaraang ulat noong kalagitnaan ng July, mapapansin po natin ang isang interesting na pagbabago sa mga kinakailangang threshold. Halimbawa, ang threshold para sa 10% ay lumipat mula sa 2,155 XRP patungo po sa 2,151 XRP. Habang ang top 5% ay sumunod din mula sa 7,507 XRP pababa sa 7,503 na XRP. Maging ang top 1%. Ayan, ang top 1% ay lumipat mula sa 45,000 XRP patungo sa 44,896 XRP na nagpapakita na ang mga kinakailangang dami ay patuloy na dumadaos-dos ng bahagya pataas o pababa habang mas maraming account ang pumapasok. Ang patuloy po na paggalaw na ito ay nagpapakita na habang dumarami ang mga bagong account na nakikisali sa network, ang kabuuang supply ay mas lalong naipamamahagi sa mas malaking bilang ng mga tao sa buong mundo. At ayan, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang patuloy na paglago ng XRP Ledger sa mahigit 8 million funded accounts ay patunay po ng patuloy na pag-unlad o development ng digital finance. Ang ganitong expansion ay nagpapatibay po sa foundation ng network habang higit pang pinapalawak ang paggamit nito sa iba't ibang sektor ng modernong ekonomiya ngayong taong 2026. At ayan mga ka-kripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended video natin dito.